Tingnan niyo po mga katabi niyo. Ano masasabi niyo sa kanila? Sobra-sobra ng bilbil nila. Dapat sabihan niyo po, God is good. Why should we say as we begin the day, God is good? Because remember, my dear friends, every day you open two gifts. What are these two gifts that you open every day? Your two eyes. Amen? Maybe a lot of us forget that because we worry a lot of things, because we are so focused on our work, we are bombarded with a lot of issues, we forget to be grateful as we begin the day. I am very grateful for having been invited here in the BCBP. Nung pong bago-baguhan akong pari, nagmimisa din po ako sa BCBP ng San Fernando, Pampanga. At I cannot forget that one time, dumating po ako, di po ako nakapambihis sa pampari, naka-t-shirt lang ako, dala-dala ko yung gamit ng pari, pumasok ako, sinabihan pa naman ako, Totoy, nasa na si Father? Sabi ko. Kala po ako yung sakristan eh. No? Kasi talagang I was very young then. No? I was just 28 years old. No? Payat pa po ako nun. Through the years, no? Nag-expand na po ang aking waistline. No? Though mas mataba po ako sa YouTube at Facebook kasi ang magnifying effect po ng camera is 10 times. No? Kaya nga minsan po, last 2 weeks ago, nagbibigay naman ako ng talk dito sa Bulacan sa mga mother butler. Mag-CCR ako, nakita ko nung isang matanda. Sabi ba naman sa akin, pinakatitignan ako, no? Father, parang kamag-anak mo ba yung Father Joel sa YouTube? Parang kamukha mo, sabi gano'n. Kapatid niyo po ba yun? Oh, I was joking her. Ay, opo, close na close kami nun, sabi ko. I am that person that you seek, no? Dumadaan po sa mga feed niyo, mapa TikTok man yan, Facebook, and YouTube. Napapasalamat po ako sa Diyos. Though I am a very shy person, no? Introvert po ako. Tahimik po akong tao. Pero dahil po sa pandemic, doon lang po ako nakilala. And hindi ko po pinangarap na maging artista. No? Ang hirap po maging artista pala. Kasi po, nagpapahinga na lang ako. Meron po pupunta sa parokya, kinakatok ako. Father, gusto daw pong magpa-picture sa inyo. No? Yun lang po. No, yun lang po. Though a lot are coming in the parish asking for advice, no, asking for prayers, no. Pero marami po nagpapa-picture lang. Wag po kayo mag-alala. Mamaya may picture taking po tayo. Anyway, no. So once again, I thank you. I fondly remember my 3 years celebrating Mass with the BCBP at yung hindi ko makalimutan yung, di ba may motto po kayo, be honest even if others are not, even others will not, and even others cannot. I like that a lot, no? Hopefully you live that in your life. Amen? Iba din po ang taong may integrity, no? Maaaring you can fool other people, no? We can put a face, put a facade, but there are two people that you cannot fool at the end of the day. It is God and it is you. Amen? So at the end of the day, God knows what you are doing, and you know what you have done. And why? Because you have a conscience. What is a conscience? It is the mirror deep inside of you. No? It mirrors to you what you have done. You cannot escape that.
hopefully in this Lenten recollection, may we try to reflect, no, what we are doing, where we are going, and what could we do to correct our journey going back to God. May I request all of you to please stand. We begin this recollection with the reading of the Holy Gospel and then with the short prayer. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, talikuran niya ang kanyang sarili. Pasanin niya ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat sino man nagnanais magligtas sa kanyang buhay, ay mawawalan nito. Ngunit ang sino man mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay kanyang matatagpuan ito. Sapagkat ano ang magiging pakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong daigdig, subalit buhay naman niya ang kapalit. Walang maibibigay ng tao kapalit ng kanyang buhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Halina, Banal na Espiritu, halina, samahan mo kami. Panginoong Jesucristo, Diyos Ama, buksan mo ang aming mga isip, ang aming mga tenga, ang aming puso at damdamin, matanggap ang iyong salita. Naway gabayan mo kami ngayong araw. Naway pakita mo nung dapat naming ayusin sa aming sarili para maituwid ang aming pamumuhay at maibalik ng mabuti sa paglalakbay pabalik sa iyo. Naway ang aming pagsasama magbigay ng panibagong lakas ang malampasan anuman ang aming mga problema at pagsubok at madala namin ng mabuti, buong galak at pag-asa ang aming mga krus dahil ang krus ng aming buhay ay hagdanan pabalik sa iyo. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Amen. Please be seated. The title of my talk is Why This Cross, Lord? Panginoon, bakit ang krus na ito? Maybe one time or another, you have asked that in your prayers. Bakit sa dami-dami ng problema? Bakit sa dami-dami ng mga tao, ako ang bibigyan ng problema ng ganito ng Panginoon? Why this cross, Lord? Bakit ang krus na ito? Bakit ang problema, ang suliranin na ito? At isang katotohanan na kailangan natin tanggapin at iyakapin sa ating buhay ay kahit na anong gawin natin, magkakaroon tayo ng problema. Amen? Meron at meron talagang krus sa paglalakbay ng buhay. Whatever you do, as long as you are alive, there would be challenges, there will be problems, there would be the cross present in our life. Hindi ka mag-aral, problema yan. Mahirap na magtrabaho na wala kang alam. Mag-aral ka, sakit naman sa ulo yan. Wala kang pera, mas maraming problema. Di po ba? More money, more problems. Amen? Maganda ka, may problema ka. Ha? Ayaw mong pumangit eh. Guwapo ka, may problema ka. Yan po yung problema ko. Maraming nagkakagusto sa akin. Totoo lang po, no? Totoo po. Yun lang nga, puro matatanda. Opo. Single ka, may problema ka. Mahirap pong tumatanda na mag-isa. Problema po namin mga pari yan.
Mahirap po na pagtanda mo, wala mag-aalaga sa'yo. Nakikita po namin yan sa mga nagre-retire na pare. Kawawa po sila. They die alone in their rooms. Di kamukha pag meron kayong anak, di ba? Pamangkin. Pag namamatay ka na, di ba? Ano po yung hahanapin nyo? Hindi naman yung bank account nyo. Pag naghihingalo ka na, hindi mo naman hinahanap yung mga collection mo. Hindi mo naman hahanapin yung mga naipon mo. Madalas po pag ako'y nag-a-anoint, ang hinahanap po ng mga namamatay, yung mga mahal nila sa buhay. It is one of our fears, kami po mga pare, dahil single kami. Supposedly, single kami. Ha? It is also one of my fears. If I am going to leave this world, who would be there at my side? Kasi sigurado naman, mauunang aking mga magulang sa akin. Di po ba? Ang hirap na tumatanda kang mag-isa. Buti nga po kayo mga mag-asawa, di ba? Paggabi, may niyayakap kayo. Kami mga single, wala kami niyayakap. Ano niyayakap namin? Unan. May laway pa. No? Hirap, ang hirap po. Pero pag nag-asawa ka, mas mahirap. Di po ba? I say this, I ask this to those who are getting married. Bakit ba kayo mag-aasawa? Why do you choose to get married? Alam niyo po, pag sinagot nila, kasi Father, gusto namin maging masaya. Ang sasabihin ko po, I hate to bust your bubble, but you will never ever be happy by getting married. You will be happy for a while. And yet, getting married is not the answer to be truly happy. Because happiness comes and go. Tandaan niyo po, happiness is a wave. Amen? Dumarating, umaalis. Yung tuwa, yung saya mo, dyan sa taong yan, panandalian lang yan. Bakit? Because people change. Pag nag-iba na yan, pag hindi na niya napufulfill yung expectation mo, hindi ka na magiging masaya. Kaya nga, I'm sorry to become the devil's advocate. I say this to single people. If you want to be truly happy, don't get married. Oh, opo, di ba? Kayo po, kayo mga mag-asawa. Di ba? Ha? Palagi ba kayong masaya? Hindi. Di po ba? So, it is not a good and valid reason to get married. No? Oo, mamaya na lang po. But I will correct this mamaya po. This is one of my point. I would just preempt this. No? But why do you get married? It is because you have something to give. You choose this person to be with in this life. You choose this person to journey in this life. Kayong dalawa exclusively, with the goal that after this life, we will enter heaven. And I have something to give to you. Kahit na wala kang ibigay sa akin, that's fine. Because that is what is true love. Hindi po ba? Anong pagmamahal? Hindi lang yung bibigay ako sa iyo, meron kang ibibigay sa akin. Hindi po pagmamahal yun eh. Alam niyo po kung anong tawag doon? Negosyo. Think about it. Hindi po ba? I give something good to you, you give something good to me. It's an exchange, no? It is a partnership. But what is Christian love? It is giving everything without expecting in return. Kaya ang hirap pong magmahal eh, to tell you honestly. Amen? No?
So, going back, again, look at that. Even in the reality, in the experience of love, it is good. It is one of the commands of God. May problema. There is pain. There is challenge. Even in that divine command to always love with all of our minds, with all of our hearts, with all of our soul, with all of our being. You cannot remove that in our life. No? Pains, problems, challenges. Because nobody is exempted from pain. You choose your own pain. Ang dalawang pwede natin pagpilian is either you choose the pain of regret or either you choose the pain of discipline. Anong pipiliin mo? Yung pagsisisi o yung pagtitimpi, pagdidisiplina sa sarili? I love this quote. I always try to reflect on it. Sabi, it is better to sweat more in peace than to bleed in war. It is better to sweat more in peace than to bleed more in war. Pag mas madami yung iyong pagpapawis sa katahimikan, mas kakaunti yung tsansa mo na ikaw ay masugatan at dumugo sa labanan. Amen? Pain is mandatory in life. And yet, suffering is always optional. Hindi po natin maalis na tayo masasaktan kasi may katawan tayo eh. Amen? But what is suffering? It is adding more pain, no? More than necessary. Hindi ka naman kailangan masaktan sa loob eh. Pero pinipili mo masaktan, pinipili mo magalit, pinipili mo mainis, maghinanakit. That is suffering. Gusto mong maalis? Gusto niyo po bang maalis yung sakit? May way po. May paraan para mawala na lahat ng paghihirap ng buhay. Gusto niyo pong malaman yung sikreto? I will give it to you. No? Let us do this together. No? Ha? Okay lang po. It's just a simple breathing exercise. Inhale, exhale. Ganun lang po kadali. Ha? Can we do it together? Just follow me. Ha? Sige po, try po natin. Inhale. Hold. Wag na po kayong hingna. That's the secret to remove all of your pain and suffering. To die. Kasi anong sabi po ng Biblia? In God, in death, there is no more pain, no more mourning, no more tears. Diba? Wala na eh. Remember, when was the cross removed from the scene in that story of Jesus? Kailan nawala na yung krus ni Jesus? Nung patay na siya. Di po ba? Di na natin narinig yung krus eh. So, if you want to remove your cross, your problems in life, what do you need to do? You need to die. But do not die physically. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, we need to die within ourselves, from ourselves. Nang ibig sabihin, remove your ego. Diba? When you are humble, everything becomes light. When you're so full of yourself, everything becomes a burden. Napakabigat ng lahat. Kasi, ano yung isip ng isang taong full of ego? Ako, bakit hindi niyo ang pakinggan? Akong sentro ng lahat eh. If you want everything to become easy and light, you need to die. Not only physical death, but spiritual death from being selfish.
Allow your ego to die. Ano pong magandang gawin para gawin na lang magaan yung mga krus na ating pasan? The first thing is, you need to change how you look at things. There are two ways how we can look at life. You can see it positively or negatively. Can you spell why? W-H-Y. Those are acronyms actually. Why negatively means, write this down. What hurts you? Why? No? Who hurts you? Pag ganyan yung isip mo, you have a negative mind. Be careful. Because a negative mind will never produce positive results. Amen? But the other meaning of why, W-H-Y, positive, what helps you? Who helps you? Sa buhay po, there are two ways on how we can see life. You can become a magnifying glass or you can become a telescope. What are you? Ano po yung magnifying glass? Ibig sabihin yung maliit, napapalaki. Diba? Ang dami mga taong ganyan. Yung napakaliit na problema, kala mo napakalaking issue. Do not major on minor things. Ibig sabihin, do not make mountains out of anthills. Alala ko po yung kwento ng isang pare. May kasal po sila. Nandun na po yung bride sa harap, nasa bridal car. 30 minutes hindi pa po lumalabas yung bride. Yung pong mga ninang, no, nalulusaw na yung makeup nila. Naiinitan na. Ano bang hinihintay natin? Pati yung pare, no? Naiinip na. Tinanong, bakit tayo lumabas nitong bride? Alam niyo po kung anong hinihintay? Yan daw mga butterfly. Ano? Butterfly? Eh kasi gusto daw, pag lumabas yung bride, naglakad dun sa gitna sa aisle, mayroong mga butterfly na lumalabas na, no? Lumilipad. Na-traffic daw yung butterflies. Hinihintay nila. Was that the most important thing in the wedding? Di po ba? That is what we mean about making major on minor things. Major on major things. Bigyan mo ng pansin yung mga tunay na mahalaga. Para bang nagpapagawa ka ng bahay, imbis na palakasin mo ang pundasyon, inuna mo kung anong kulay ng pader, no? Susunod na lang yun. Anuhin mo ang kulay ng bahay mo kung gumuho naman yan. Di po ba? No? So please, give time to look at the most important things in life. Do not become a magnifying glass, but rather, a second way on how to look at life is to become a telescope. Paano po gumagana ang telescope? Yung malayo, lumalapit sa iyo. And for me, that is a good definition of what hope means. We use that word a lot, hope, umaasa. But do we really know what it means? Here is a good definition of hope. To hope means to look at what God promises. And to have faith means you look at the one who promises. Magkaiba po yun eh. Umaasa ka pag nakatingin ka sa pangako ng Diyos dahil ang Diyos pag nangako, hindi niya pinapako.
God is always true to His promises. Amen? But to have faith means you fix your eyes on the one who promises. If you fix your eyes on the Lord, you can do the impossible in your life. Remember Peter? How did Peter walk over the water? So impossible. Di po ba? Ang tao, makakalakad sa ibabaw ng tubig because he has his eyes fixed on Jesus. Pero sabi po sa kwento, when he saw how big the waves were, how strong the wind was, he started to sink. Naalis yung tingin niya sa Panginoon. Natandaan niyo po, nagkakasala ang tao pag nawawala na yung tingin niya sa Diyos. Amen? Ba't nagkakasala ka? Kasi tinitignan mo na yung desires mo. Hindi na yung kagustuhan ng Diyos. Please, become a telescope. Kahit na malayo, tingnan mo ano ba yung mga pinapangako ng Diyos sa iyo. I see that a lot of you are advanced in their age. No? Mga senior. No? Do you still hope? Do you still dream? Hindi po ibig sabihin pag matanda na kayo, ay wala ka na dapat pag-asa. Wala ka na dapat panaginip. Hindi po ba? No? Please, while you're still alive, there is a reason why God woke you up. There is a reason why God gave you life. Continue to hope. Maybe not only for you, but for your families. At kung maayos na ang inyong mga pamilya, please hope for other people, for the less fortunate. Amen? No? Even helping one unfortunate, one poor person means a lot. Amen? Hindi niyo po alam yung tutulungan niyo yon, kung ano yung impact niya sa mundo. Amen? So please, always be hopeful to inspire other people. Amen? And other things, so that our carrying of our crosses could become a lighter, no? Para mas magaan. May we find the reason, the meaning, why we are still moving on. Bakit gising ka ngayon? Bakit buhay ka pa rin? Bakit lumalaban ka pa rin? What is your reason for being? Nagiging mahirap ang buhay pag hindi mo alam ang dahilan ng iyong buhay. Di po ba? I remember this story ng tatlong magkakapatid. Dahil yung nanay po nila 90 years old na, magba-birthday. Nakapag-abroad po yung tatlong magkakapatid thanks to their mother because of her sacrifices. They had a good life abroad. So, to return, no, to be thankful, no, susuklian po yung sakripisyo ng nanay nila. Umuwi sila, bibigyan ng surprise birthday party with gifts. Nag-usap-usap sila. Nagmamayabangan, no? Pinagmamayabang yung kanilang mga regalo. Sabi po ng panganay, ako, binili ko ng bagong bahay si nanay. No? Malaking bahay. Yung pong pangalawa, ayaw naman magpatalbo. Ayaw magpatalo. Ako, binili ko siya ng bago sasakyan, Fortuner with driver. Ito pong pangatlo, wala kayo sa akin, sabi po ng bunso. Binili ko ng parrot si nanay. Parrot? Comparison naman sa amin, bahay, sasakyan. Ano naman yung parrot na yan? Hindi nyo alam itong parrot na binili ko? It's worth 10 million pesos. Sabi, 10 million? Anong klaseng parrot yan? Itong parrot na ito, sabi po ng bunso,
minemorize niya ang Biblia. Kasi kung matatanda niyo si nanay, di ba mahilig nagbabasa ng Biblia, sabi niya. So, dahil matanda na yung matanda, malabo na po yung mata, hindi na nakakabasa si nanay ng Biblia. So, sabihin mo lang dito sa parrot yung verse, yung chapter, sasabihin ng parrot. Pinatrain ko yan sa mga pare, sa mga madre, dinala ko yan sa mga monasteryo. Ganun kaya kamahal, 10 million pesos ang nagastos ko na sa parrot na yan. Sige nga, no? Try natin. No? So, yung pong panganay, sabi niya, sige nga, John 3:16, nagsalita po yung parrot, no? For God so loved the world, He sent His only Son. Sabi, ganun, no? Ni-recite po niya. So, yung pangalawa, sige nga, no? Psalm 23, the Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Sabi po nung parrot, no? Wow, galing. Matalino. O sige, sabi ng tatlo, bigay natin lahat kay nanay. Tanong natin sa kanya, kanino ang pinakagusto niyang regalo sa ating tatlo? Binigay nila, nag-party sila, binigay yung malaking bahay, yung sasakyan, yung parrot binigay. After 1 week, bumalik po sila. Tinatanong nila matanda, Nay, kanino po sa aming tatlo pinakagusto niyong regalo? Yung pong panganay, Nay, nagusto niya po ba yung mansyon? Sabi ng matanda, tanda na ako. Gusto ko isang maliit lang na kwarto. Natatakot ako natutulog doon sa malaking bahay. Napakalaki ng bahay, ang daming nililinis. Sabi ng matanda. So she was disappointed. And then yung pangalawa, sabi niya, Nay, kumusta naman po yung bago sasakyan? Nagamit niyo na po ba? Nagsalita po yung matanda. Sabi niya, matanda na ako. Ayaw ko nang sumasakyan. Taas-taas nung sasakyan. Tapos barumbado pa yung driver mo. Sabi, so, meron pa rin criticism. Ito pong pangatlo, feeling proud. Sabi niya, Nay, nagustuhan niyo po ba yung binigay ko sa inyong hayop? Tuwang-tuwa yung matanda sa, ay, yun yung pinakagusto ko. Alam mo ba, pinaluto ko ng tinola. Ang sarap kong kumain. Could imagine, ang pinakamahal na tinola, 10 milyon. No? But what was the problem? He gave the parrot without giving instructions. A lot of us have problems in our life because we have been given with this life without knowing proper instructions.